It's gonna be our last song. And I want you to give your best shot to God. And this is our declaration every single day. This is the day that the Lord has made. Blessings are overflowing. In you there's a new beginning. Your grace abounds in me. This is the day that the Lord has made. Blessings are overflowing. In you there's a new beginning. Your grace abounds in me. Rejoice, everybody rejoice. In the presence of the Lord there's fullness of joy. Rejoice, everybody rejoice. In the presence of the Lord there's fullness of joy. Rejoice, everybody rejoice. In the presence of the Lord there's fullness of joy. This is the day. This is the day that the Lord has made. Blessings are overflowing. In you there's a new beginning. Your grace abounds in me. Rejoice, rejoice, everybody rejoice. In the presence of the Lord there's fullness of joy. Rejoice, everybody rejoice. In the presence. Ayan, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po sa mga oras na ito, Panginoon, na muli mo po ipinagkaloob sa amin ng araw po ng Sabado para po kami po ay magkatipon-tipon upang makinig po ng inyo pong salita, Panginoon, at magpuri po sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mangusap po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin na sa magbabahagi po na inyo pong salita, itago niyo po siya sa inyo pong banal na likuran, Panginoon, upang ikaw po ang tanging mahayag at makita po sa kanya pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, pwede na po tayo magsiupo. Okay po, last Saturday po, nagbukas po tayo ng bagong series. Ano po yung title? Title po? The War Within. Ayan, sa MOI po, sino po yung nag-share? Si Kuya Ken, ayan po. Okay, ang bago series po natin is The War Within. Buksan po natin ang ating pong Bible in Romans chapter 7 verse 18 to 19 NLT po. English po muna. Okay po. And I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Okay po sa Tagalog. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Praise God. Ayan, sino po dito yung nakaka-relate sa verse na ito? Okay, magtaas ng kamay. Ayan, yung verse na to, aminin man natin or hindi, is pinagdadaanan natin siya. Lalo na sa past life natin, nung hindi pa tayo Christian. Last Saturday, nabanggit ni Kuya Ken na ang isip natin ang battleground natin. And lagi ko siyang naririnig kay Papa. Lagi niya sinasabi sa amin yun na yung isip natin yun yung talagang kalaban natin. Okay, tapos na-experience or nalagay na ba tayo sa isang sitwasyon na alam nating mali or hindi mabuti or hindi makakabuti or makakasakit tayo? Pero ginawa or sinabi mo pa rin. Na-experience na ba natin yon? Amen. Okay, for example, sa school.
may exam, hindi ka nag-review. Anong pumapasok sa isip mo? Mangopya. 'Di ba? Alam nating mali, pero yun yung ginagawa. Sa work naman, may deadlines ka. Marami kang kailangan tapusing trabaho, pero ang ginawa mo ay nag-chill. 'Di ba? Okay, sa family naman, 'di ba sabi nga, there's no perfect family. Minsan, ang nagiging problema is yung miscommunication. Kaya merong mga family na nagiging broken family. Kasi minsan, yung bata, ang naano niya is magrebelde na lang. Kasi parang lagi niya kinukumpara yung buhay ng pamilya niya sa buhay ng iba na kumpleto. Okay, sa friends, nagsinungaling ka para ma-save mo lang yung friendship nyo. Diba? Alam mong mali, pero ginawa mo pa rin. Okay, sa sarili, minsan, may situation na may anger issue ka. Or minsan yung self-confidence mo, kapag may pinagdadaanan, minsan nagiging getting out of character ka. Yung alam mo naman sa sarili mo, hindi ikaw yan, pero dahil sa galit or dahil may pinagdadaanan ka, yung emotion mo, yun yung nangyayari. Okay, mga kapatid, in this generation, sobrang nakakabahala yung cases ng suicide sa depression. Naririnig po natin yan, di ba? Parang nagiging sakit pa ng tao ngayon yung mental health. Pinakamahirap kalaban yung sarili mo, yung isip mo. Bakit? Lalo na kung walang Kristo sa puso at isip mo. Dahil ang tanging solusyon na binubulong sa isip mo ay tapusin yung buhay mo. Minsan kasi, di ba, parang pag sobra ka ng pagod, parang iniisip mo, gusto mo ng pahinga. Pero yung pahinga ba na yung pagtulog? Minsan parang ano mo, kahit natulog ka, hindi ka nakakapagpahinga. Kaya yung, hindi tayo nang-judge eh. Pero di ba nga, parang halos nagiging balita ngayon, nagpakamatay, magulat ka na lang, nakita mo pa siya, tapos wala na. Kasi yun yung binulong sa kanya at yun yung ginawa niya, which is mali po yun. Okay? Pero hindi po yun yung solusyon eh, yung magpakamatay or kitilin yung sarili mong buhay. It's a big lie ng kalaban sa sarili mo. The battle is not yours, it is the battle of God for you. We only need to be still, stand firm, and have strong faith to Jesus. Sometimes, kung bakit yung tama or gusto nating gawin ay hindi yun ang nangyayari, kasi pinipili natin yung lust of flesh. Hindi po, it not only refer to sexual aspect. Ito yung mga bagay na nagbibigay satisfaction sa atin kahit alam natin na mali. Example, sa pagkain. Alam mo na hindi healthy pero kakainin mo. Kasi cravings. Example din, anger. Nakakapagsalita ka ng masakit kasi galit ka. Gusto mong ilabas yun sa loobin mo kahit alam mo na sobra-sobra na yung mga sinasabi mo. Ano ba dapat gawin pag gano'n? Pag sobrang galit mo, dapat stop muna. Tapos inhale, exhale ka. Tapos isipin mo muna kung tama pa ba yung sasabihin mo. Ewan ko kung nagdadaan sa inyo yung sa TikTok or sa Facebook, yung isang nanay doon na lagi niya sinasabi sa dulo na, think about that. Diba? Lagi niya inaano yun. Isipin mo muna kung tama ba. Okay? Mga kapatid, I want to share the movie I watched entitled Straw. Di ko po alam kung, Ate Ana, kung maipa-flash po. Hindi po. Sige po. Sa Netflix to, nakita ko lang siya sa TikTok tapos pinanood ko. Yung story no, nanay siya, single mother. May sakit yung anak niya. Tapos, ang trabaho niya is kahera siya sa grocery store. To make the story short, sa sobrang stress, depressed na pinagdadaanan niya, yung amo niya dun sa grocery store napatay niya. Tapos, yung last pay niya na gusto niyang makuha yung cheque, pumunta siya ng bangko, kaso sa sobrang gulo na ng isip niya, na hostage niya yung mga tao doon. Tapos sa because of hallucination, nagawa niya rin yon. Yung mga hostage, tapos napatay niya yung amo niya. Kasi meron siyang war within. Ang moral of the story po doon, be good, be kind to others. Hindi natin alam pinagdadaanan ng bawat isa.
Sabi nga yung pagiging mabuti walang bayad pero may sukli galing kay God. Amen po ba? Ang dapat po nating gawin, always pray to Jesus. Kapag sobrang gulo na ng sitwasyon mo, lalo na ng isip mo, we have peace in Jesus. Amen? Amen. And next po, lagi tayong magbabasa ng Bible. Lagi natin gagawin yung devotion. And lastly, forgive those people who hurt you in your past and let go of them. Let go and let God. Kung may galit ka sa isang tao, ikaw lang ang magsasuffer. Life is short, very short. Always choose to be happy and live a life with Jesus and loved ones. Amen. Yun lamang po. Thank you. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay magsitayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang atin pong Panginoon. Praise God. Good morning po sa atin pong lahat. Ayan, blessed morning po sa atin pong mga kabataan and praise God. Meron po tayong mga bagong kabataan sa umaga pong ito. Welcome naman po natin si Brother Andre. Ayan, praise God, siya po ay anak po ni Sister Nenita. Praise God, ayan. Kuya Andre, ayan, kaway-kaway ka naman dyan para makilala ka nila. Ayan, praise God. Talaga naman pong ang Diyos ay buhay na kumikilos dito po sa atin pong gawain at patuloy na nagpapadala ng mga kaluluwa. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan muli ang atin pong Diyos na buhay? Hallelujah. Tunay nga po na nararapat lamang po sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Kaya naman po sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay sabay-sabay na aawit sa atin pong Panginoon. Hayaan po natin na umawit ang atin pong mga puso. Praise God. Yan, sige po. Atin pong ipalakpak ang ating kamay. Ang puso ko ngayon'y umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tapuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Atin pong isigaw! Hallelujah! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen! You are more than enough, Jesus! Hallelujah! Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tapuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa... Sabay-sabay po natin isigaw! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen. Can we clap our hands to God? Hallelujah. Sabay-sabay po nating sasabihin that Jesus is more than enough. Praise God. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, Jesus, you are more than enough. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, Jesus. Yung mas malakas na awit sa Diyos. Hallelujah! You are more than enough, Jesus!
'cause Jesus, you are more than enough. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po na sapat na at higit pa ang atin pong Panginoon. Jesus Christ is more than enough in our lives. Hallelujah. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Jesus Christ, you are more than enough, Panginoon. Wala na nga pong hihigit pa sa iyo, Diyos. Dahil ikaw po ang Diyos na dakila, ang Diyos na kataas-taasan, Panginoon. Sa iyo po, Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay umawit sa Diyos. Bawat oras, walang hanggan, pagpupukay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malungkot na Sabay-sabay po nating ideklara na banal ang Diyos. banal ang Panginoon. Amen. Banal po ang atin pong Panginoon. Banal ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Lahat po ng nilikha ng Diyos sa iyo, mawid. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Oh, banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Let us all shout. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Panginoon, sa'yo ang karangalan. Maghari ka, sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon,
Praise God. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, once again, Lord, thank you sa lahat ng mga pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Even though, Lord, sa aming mga edad ay bagamat kami ay mga bata pa, sa aming pong katawan, sa aming pong isipan, sa aming pong puso. But we believe your word, O Lord God, ay pantay-pantay kami sa umagang ito. Salamat po, O Lord, sa oras nito sa aming pong buhay. Mangyari, Lord, na ang mga salita mo ay magmanifest sa mga personal naming buhay. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. At sa pag-upo po natin, tapikin niyo po ang inyong katabi, mga kabataan. Yan. Nakakaramdam po ba kayo? Nararamdaman ninyo? Inyo pong mga katabi? Naramdaman niyo yung inyo pong natapik? At yung natapik naman, naramdaman nyo. Ibig sabihin, lahat tayo rito ay malakas ang pakiramdam ng ating pong katawan. Amen? So, ibig sabihin, mauunawaan po natin at maiintindihan natin what's the message of God this morning. Amen? At i-previous lang po natin yung yung inyo po na pag-aralan, yung mga tumayo dito, yung mga nakaraan, ang inyo pong pinag-aralan ay the war within. Ibig sabihin, ang pinagmumulan ay hindi po sa labas ang labanan, kundi nasa kalooban po ng ating flesh. Amen? Agree kayo doon? Okay. Tinalakay niya yung broken family sa series ng ating pong The War Within. Amen po? And secondly, family broken and pagbubuli sa atin. Kaya sometimes, dumating sa buhay natin yung mga ganong na-encounter natin na hindi tayo nakaka-attend, nag-i-stack up tayo sa mga ganong bagay, kaya hindi tayo, at nagiging dahilan natin yun nang hindi natin pag-attend sa ating pong fellowship. Amen? Bilang mga kabataan, parang tingin ko, ako teacher ako ngayon, kayo yung mga estudyante ko. With my ID pa. Amen po? So, okay, simulan natin. Ang ating pong pag-aaralan ng series ng The War Within, Flesh versus Spirit. Po? At gusto ko po sana ang inyong attention ay dito po sa ating pong pag-aaralan at napakaganda po ito ng application sa ating pong buhay. Kaya po kanina, saag-uumpisa tayo, na sinasabi ko sa inyo, tabikin ninyo ang inyong katabi kung sila nga ba ay may pakiramdam. So, ibig sabihin, pag may pakiramdam ang bawat siya sa atin, naiintindihan natin ang message ni Lord sa umagang ito. Amen? Flesh versus spirit. Ano nga ba to? The international battle. The internal battle. Sabi nga kanina, ang laban natin ay wala na sa labas. Amen? Kundi nasa sa atin ng mga laman sa ating sarili. Wala sa labas, kundi sa atin, sa kalooban ng bawat isa sa atin. Ano nga ba? Flesh versus spirit. Ano nga ba ito? Sabi ng Galatians, chapter 5, so I say, let the Holy Spirit guide you lives. Then you won't be doing what your sinful nature gives. Verse 17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit give us desire that are the opposite of what the sinful nature desire. These two forces are constantly fighting each other. So that you are not free to carry out your good intention. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon.
natin. Sa ating pong binasa, sa Galatia, binibigyan ni Paul ng paalala sa mga Kristiyano natin, mga kapatid nating mananampalataya, even young age at sa mga matatanda, in general speaking po ito, na magkaroon po tayo ng ating pong katawan na ito ay mayroong labanan. Amen po? At meron siyang force na dalawa, flesh versus spirit. Kaya pag pinanpunta natin yan, nandun sa picture, meron naghahatakan ang dalawa. Hello? Sabi po dyan, sa ating pong flesh refer to simple earthly nature, driven by disgust for self-gratification and worldly things. Ano nga ba itong flesh? Ano nga ba itong ating katawan na ito? Ano nga ba ang nararamdaman nito? Tumutukoy daw sa makasalanang makalupang kalikasan na hinihimok ng mga pagnanasa para sa kasiyahan, para sa sarili at mga bagay sa sarili. At itong flesh natin ay lamang siya sa interest ng ating pong sarili. Agree kayo doon? Minsan, natin, pag inuutusan tayo ng ating pong nanay, ng parents natin, ano po ba ang sagot natin? Yung word na wait lang. Amen? Bakit? Kasi nananalatay sa ating katawan yung hindi pagsunod ng agaran. Sandali lang. Pag ginamit natin sandali lang, ibig sabihin, nire-refute natin yung utos ng ating magulang. Amen po ba? Isa ito sa part ng ating pong makalamang pansarili. Ang pagnagnasa ng laman, ang nakikinabang lamang ay ang ating pong katawan. Amen po? Agree kayo doon? Okay. Spirit represent the part of the person connecting to God. Kaya itong dalawa na ito, talagang contradict ito. Amen? Kaya papansinin natin, may mga images dyan, may mga pictures na naghahatakan sila ng dalawa kasi ang flesh hinahatak itong mga Kristiyano, itong mga young worker na to, itong mga youth na to, para sa buhay ng mundo na ito. At itong spirit naman, nataglag-taglag natin, nahatak tayo sa tama upang patuloy tayo every Saturday 10 a.m. ay present tayo dito sa loob ng church. Amen? Naintindihan natin? Dalawang force na naghahatakan ang ating laman na makamundo at ang espiritu na mula sa Panginoon na dinadala tayo sa tama. Okay. Spirit represent the part of the person connecting to God, seeking righteousness. Dinadala tayo sa mabuti at maayos na buhay ng espiritu na ito. Ano nga ba ang kahulugan nito? Flesh versus spirit. Tingnan natin. May dalawa po. These two forces are in contact, conflict, and persons chooses determine which forces will be prevail in their life. Anong ibig sabihin? Ang dalawang persang ito ay patuloy na nagkakasulungatan. Sabi ko kanina, nagtatalo sila. Gusto ng laman, lumabas. Gusto ng espiritu, sa loob. Kaya nga, I believe marami pang mga kabataan na wala rito no? Amen? Dahil sa mga kadahilanan na hindi natin alam. Sometimes,
nangunguna ang laman sa atin, nangingibabaw ang laman sa sarili natin bago ang Espiritu. Amen po? Sa halip na tayo po ay pupunta rito sa umagang ito, gusto pa nating matulog. Mga kabataan, talagang gusto niya matulog eh. At gusto pa natin, sa halip na nandito tayo sa umagang ito, gusto natin na tayo ay nasa pasyalan. Kasi ang laman na ito, ang hilig niya, ay masatisfy ang ating pong katawan. Alam mo, yung tinalakay ni sister kanina, napakaganda nun. No? Ang isip, pag dinala ka ng isipan sa bagay ng mundo na ito, ay hindi po tama. Ang dalawang forces ito ay patuloy na nagkakasulungatan at ang mga pagpipilian ng tao ay tumutukoy saan? Kung alin ang mga persa at pinanggagalingan, nangingibabaw sa kanila buhay. Kaya mga kapatid, ang flesh na ito ay talaga pong malakas. What I mean, hindi siya pinakamalakas, kundi malakas tumulak upang dalahin tayo sa mundo na ito. Amin po ba? What are some areas to struggle? Ano ba yung mga areas ng ating pong katawan na ito, ating pong flesh na area na tayo po ay struggle? Raise your hand. Pwede niyo pong sabihin. Ano bang ma-struggle ninyo? Pag pupunta kayo sa school, kulang ang baon? Struggle ba yan? Minsan taba ang baon, pero wala ng lunch. Ito yung ma-struggle natin ng ating makalaman. Sometimes wala tayong pera pamasay, papunta rito. Lagi ito nababanggit sa pulpito, no? Kasi most of the time, ito yung struggle ng ating pong katawan talaga. Pag nag-iisip tayo, wala tayong pera, talagang hindi tayo, hahatakin tayo ng magiging dahilan natin. Wala tayong pera eh. Kaya hindi ako pupunta ng church. Amen po? Struggle with fleshly desire, itong mga design ng ating pong katawan. Hinahatak tayo upang hindi tayo magpatuloy sa pagsamba natin sa Panginoon. And I believe marami po sa atin experience yan. Amen? Sino po nakaka-experience niyan? Na ayaw niyang mag-church kasi merong reason. Ang pagdating ng pagsamba ay wala po itong reason. Do you agree, mga kabataan? May reason ba? Wala. Kasi sasamba ka. Amen? Nagkakaroon lang ng reason kapag ang flesh natin ang siyang nangingibabaw sa spirit. Amen po ba? Naunawa natin? What are some areas you struggle with fleshly desire? Ano ang bahagi ng iyong pinaglalaban na makalamang pagnanasa? And number 2, can you live a spirit-led life in your daily choices? Ibig sabihin, paano ka namumuhay ng may buhay na pinamumuhay ng Espiritu sa iyong araw-araw? Hello? Parang mahirap. Mahirap mag-gets yun. Yung second, can you live a spirit-led life in your daily choices? Siyempre, kapag ang Espiritu ang siyang nanguna sa atin, niregret natin itong flesh, mangunguna ang Espiritu sa ating pong buhay. Amen po ba? Okay. Ano ang punto natin dito sa ating flesh versus spirit? And number 1, the struggle is real. Ang labanan
natin sa mundo nito, itong flesh natin, ang labanan natin to, ay totoo. Hindi ito biro. Walang joke dito. Mga kabataan, walang joke dito. Yung struggle natin sa buhay ay totoo ito. The internal conflict between flesh versus spirit, consider in pure joy, my brother and sister. Kahit tayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsupil ng ating pong katawang makalaman na ito, patuloy pa rin tayong hindi malungkot. Bagkus tayo po ay nagiging masaya. Amen? Sino po ba yung pinagsabay na yun? Kahit na nagdaranas siya ng struggle sa buhay, sa ating makalaman, ay masaya pa siya. Taas na kamay. Amen. Pero ang dami mo ng, pinalo ka na ng parents mo, ng kuya mo. No? Masaya ka pa rin. At pinaglalaban mo talaga, naaatin at aatin pa rin ako dahil ayaw kong mawala sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Wherever you face trial on many kind, because you know that testing of your faith produces perseverance. Amen? Tayo kasi, kaya kanina, hawakan niyo uli yung katabi. May pakiramdam, di ba? At tayo rin po ay may pananampalataya na rin. Amen? Ang panloob na salukungatan sa pagitan ng laman sa Espiritu, isinaalang-alang ninyo na isang dalisay na kagalakang mga kapatid sa tuwing kayo'y naghaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok na iyon ay pananampalataya at nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang sarap nung nag-uumpisa ka sa young age mo. Amen? Habang nadadagdag ang edad mo, ay ang pananampalataya mo, pirmis lamang sa Panginoon. Amen? Nananatili ka at hindi nadadaig ng katawang panlupa natin yung ating pong pananampalataya. Amen po? And second point, fleshly desire. Ano ba to? Explore common fleshly desire that youth struggle with shock, lust, pride, or envy. And now the Spirit can help overcome. Kapag ang pananampalataya natin bilang tayo'y mga kabataan, sama na ako doon, ay permis at ang Espiritu ang siyang tutulong to overcome all trials sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin si Lord. Pag sinabing lust, ano ito? Lust of the flesh. Ahantong ba tayo doon, mga kabataan? Kasi hindi maganda. Kaya nga alam nyo, marami ngayong mga kabataan naliligaw. Unang-una, karamihan sa babae. Nakakapag-asawa na wala sa panahon. In reality, tama po yun, di ba? Estudyante, makikita mo sa tabi-tabi. Bakit? Kasi, mabilis silang ma-brainwash ng lalaki. Napakatamis ng ginagamit na salita ng lalaki doon sa mga babae para makuha lamang yung interest ng katawan. Amen po? Tama? Ang lust of the flesh ay hindi lamang ito sa matanda, kundi maging sa ating pong mga kabataan, nangyayari ito. Makita po natin, dati hindi natin mapansin. Ngayon kasi in na ang social media. Kabi-kabilaan,
lahat makikita mo, iba-iba, karamihan na makikita mo kabataan, naliligaw ng landas. Bakit? Kasi nananalatay sa kanilang katawan ang kamunduhan. Amen po? Pride. Okay, tatalakayin po natin yan. And Galatians chapter 5 verse 16. Ano sabi ng Galatians chapter 5? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Amen? Espiritu ang maging patnubay natin. Iga-guide kasi tayo, mga kabataan, ng magandang buhay, magandang kinabukasan sa hinaharap natin sa guide ng Holy Spirit. Amen? Palakpan natin si Lord. Kapag dumaranas tayo ng struggle sa ating pong flesh na ito, huwag nating kalimutan, merong espiritu na siyang mag-guide sa atin sa tama. Malulungkot ka nga lang dahil nga maraming kabataan na nawala. Kasi bakit? Inuna nila, priority nila, itong laman. Sino may boyfriend dito? Hindi mananampalataya. May boyfriend na mananampalataya. Amen? Si Ate Pat lang. Ano man sabihin ng lalaki na hindi tama at hindi angkop para sa inyong pagkababae, ay huwag niyo pong pakinggan. Amen? Amen po? Kapag tayo ay nililigawan, tsakin natin sa isip natin, sa puso natin, akala natin ito na yung right person para sa akin. Gising-gising, shake natin yung ating laman. Baka temporary lang yang sarap na yan. Binibigyan ka ng bulaklak, ng chocolate, hinahatid ka sa bahay nyo, door to door, ng lalaki, amen? Na akala mo talaga napaka-sweet niya na. Amen po? Pag-iingat, mga kababata, kabataang babae, nangyayari yan. Sabi yan, ang makalamang pagnanasa ng kabataan ay nakikipagpunyagi sa gayong pagnanasa, pagmamataas o inggit, at gayon ay makakatulong ang espiritu na madaig ang lahat. Pag kasi may pride tayo, hindi makakilos, pag may lust of the flesh tayo at meron tayong pride, hindi makakilos ang banal na espiritu. Amen? Kaya ito tinatanggal. Tayo ba? Ay mga estudyante pa kayo, di ba? May pride ba kayo? Huwag yung sabi, nagmamalaki pa kayo, nagmamataas pa kayo sa magulang nyo. Pinag-aaral na nga lang kayo ng parents nyo. Nagagawa nyo pang magmalaki. Amen? Hatak ng laman ang angkop sa pride. Hello? Palakpan natin si Lord. Okay. MD. Ito, mga kalalakihan, mga kabataan lalaki. Ito, nangyayari ba sa inyo ito na magiging mayabang kayo? Lalo na pag ang katawan mo malaki, macho, may muscle ka. Eh po, lalo na, ang ganda ng sasakyan mo. Nagagawa niyo ito? Na magyabang? Even sa kababaihan, may maganda kang bahay,
O wag na sa material, sa figura mo na lang maganda ka. Pinagyayabang mo ba to? Hello? Ang kayabangan, mga kabataan, ito ay tumutukoy sa laman. Amen? Dinadaig ng ating laman ang kayabangan. And third, spirit-led living. Kung ang laman natin ay natatangay ito, pansarili natin sa kalooban, nahahatak tayo ng mundo na ito, spirit-led living, the benefits of living the spirit. Lead life, suck of fruits of the spirit. Kapag tayo ay punong-puno tayo ang ating pong buhay, sabi po ng Galatians chapter 5, kabisado na natin ito eh. Sabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag mayroon tayong Espiritu, lalabanan niya yung laman, mangyayari, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Mawawala yung lust of the flesh ng laman natin, sa kalooban natin, at mawawala na rin yung pride ng ating pong buhay. Ang lahat na yan ay nanggagaling sa loob. Amen? Agree kayo? Pati ang kayabangan na yan, hindi sa labas galing, sa loob. Na ilalabas mo lamang yan, na ipapakita mo sa tao, kasi binibigyan mo na siya ng action. Amen? Amen. Kaya nakikita na ng marami, ang yabang niyan. Amen? Ay, nangyari na yan. Kasi pinakita mo na. Okay. Verse 23. Balikan lang po natin yung sa verse 20. Sabi ito, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sa edad nating ito, dapat meron tayong self-control. Amen? Dahil ang kabataan ay mabilis magdesisyon. Youth, it makes quick decision sa mga bagay ng laman. Agree kayo doon? Youth are easy influenced by the world. Ang bilis ng mga kabataan, ang bilis nitong maimpluwensyahan ng mundo na ito. Amen? Kaya nga, pag niligawan siya, akala niya, pag niligawan siya, magkaroon siya ng boyfriend, ay meron siyang may pagmamalaki sa kanyang parents. Hello? Palakapan natin si Lord. Youth are easy obeying the word. Kapag ang mga kabataan na ito ay mabilis makapagdesisyon at ma-impluwensyahan ng mundo na ito, at madali na rin silang sumunod sa mundong ito. Dahil ito ang umiiral ang ating pong flesh. Amen po? Okay. And number 4, overcoming temptation. Paano nga ba natin ma-overcome temptation? Provide strategies for resisting temptation and choosing righteousness. Amen? Para ba overcome natin itong mga temptation, especially sa mga kabataan, para mapagtagumpayan natin to, dapat mangibabaw sa atin ang Espiritu. Amen? Kaya ang mga tao, ang ating katawan, ay hindi siya maka-overcome dahil nga hindi niya
binibigyan ng panahon itong espiritu na to sa kanyang katawan. Amen? Once na binigyan niya ito ng pagkakataon, ang espiritu na ito ay lahat ng mga bagay, mga strategy ng kalaban ng ating pong katawan na ito ay ma-overcome ng espiritu. Amen po? Palakpakan natin si Lord. And 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi po rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Maging matanda, maging kabataan, subject tayo dito. Lahat. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, lahat. Amen? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat. Ibig sabihin, born again Christian, tayo po'y mananampalataya ni Kristo, follower ni Jesus Christ, subject po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Amen po? Tapat ang Diyos, pero ang promise ni Lord, sabi niya, kapag tayo'y dumaranas ng ganon, ng mga temptation sa buhay natin bilang kabataan, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya pala ma-overcome. Kasi guide tayo ng Holy Spirit. Amen? Hello? Masyadong seryoso yung mga kabataan, ano? Parang akala ko tuloy, kabataan na rin ako eh. Okay, there is some example. Tingnan natin, mga example nito. Addressing example, temptation of gossip. Pag sinabi, ano kayang gossip nito? Part pala siya ng tukso ng ating pong laman. Amen? Addressing to gossip, emphasizing its harmful nature and the need for self-control. Ang pagiging chismoso ay part siya ng ating pong makalaman sa kalooban. Hello? And Proverbs chapter 20 verse 19, abo sabi ng Proverbs, kawikaan. Sa Tagalog na lang natin. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis. Titignan po natin. Lumabas tayo ng tahanan natin, nagpunta tayo sa mall. Pagpunta natin sa mall, nakita natin yung isang kapatiran na matagal nating hindi nakikita. Ay ang kapatiran natin to ay babae. At nakita natin, siya ay buntis. Ang nangyari na nakita natin dahil hindi naman natin nasubaybayan siya sa loob ng 1 taon, nag-isip na tayo at kinalat natin yung pagiging chismosa natin at chismoso. Amen? Naikalat natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran, na si sister ay buntis at hindi natin alam, siya pala ay nagpakasal at may asawa. Sinong binalikan ng kasalanan? Siya ba? Tayo. Amen? Part siya ng temptation itong ating pong pinag-uusapan na ito. Part siya ng ating pong inward, ng ating pong laman. Hello? A youth might feel tempted to gossip about a friend. Yan nga natin kanina. But the Spirit troops them to speak kindly.
itong espiritu na to, nangungusap sa atin na wag nating gawin ito dahil wala naman tayong mapapala. Amen? Ang mga chismis ay nagtataksil ng kumpiyansa sa pag-iwas sa sinumang masyadong nagsasalita. Kasi mapaghusgay ang ating laman. Kaya siyang tangayin. Amen po? Ba't parang seryoso? Seryoso ba yung ano natin? Okay, highlight natin. Ang hindi pangkaraniwang chismis at nagbababala laban sa kinakasama sa kanila. And second is struggle with pride. Tinalakay natin kanina ang pride. Pride goes distraction, a haughty spirit before a fool. Ang pride ay isang distraction sa espiritu. No? Kaya nga ang dalawa, hindi siya pwedeng magsama. Contradict siya. Talagang naghihilaan. Amen? Sabi niya, youth might feel proud of their, Proverbs chapter 16 verse 18, na natin. Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sabi po sa sulat ni King Solomon, ang pride ay hindi maganda sa isang buhay ng mananampalataya. May tendency na ikaw ay nagyayabang sa ngayon, may tendency pala na ikaw ay bumagsak. Amen po? Kaya sabi ng Bible, nakatayo ka ngayon, baka sa isang araw, ikaw naman ay nakatumba. Amen po? Ang pride kasi ay hindi naman ito sa espiritu. Ang pride ay nagmumula sa ating pong katawan. Makalaman. Amen po? Okay. Connect pride with grace and humility with wisdom. Itong pride, dapat kinoconnect natin ito sa grace and humility with wisdom. Na natin ang Proverbs chapter 2 verse 11. Kasi bakit natin kailangan i-connect sa grace itong pride? Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa liko-likong landas. Amen po? Sa halip na ibagsak ka, pero i-connect mo siya, yung pride mo, sa wisdom, sa grace ni Lord, kaya ang mangyayari, ikaw ay firmis lang. Nakuha natin? Malapit na po tapos. A youth might feel proud of their achievement. Yan maraming ganyan eh. Ano ba yung na-achieve natin? Bilang kabataan, ano ba? Siguro wala pa tayo na-achieve, di ba? Siguro ba nakatapos tayo pag-aaral? Sino yung nakatapos dito na ang high school? Nakatapos ng K-12? Yan. Pinag-ayabang nyo ba yan? Hindi naman. Hindi naman, no? Anong kayabangan na meron kayo? Yung mga na-achieve nyo na meron kayo? Wala pa. Okay. But the Spirit remind them to humble themselves before God. Sa halip na magyabang kayo dahil meron na kayong ipinakita, may naabot na kayo, mga nakatapos na pag-aaral,
I believe marami ritong tapos na. Amen? At wag natin itong pagmalaki. Ipagmalaki natin si Lord na kumilos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. I-highlight natin, encourage believers to do nothing from selfish ambition. Ang mga kapatiran, i-encourage natin na sabi niya, ay hindi maging selfish ambition or concern, but in humility, count others more significant than yourself. Sa wikang Tagalog, ang kapalaluan ay napupunta sa pagkawasak, isang mapang-asar. Yan. Sa espiritu bago ang pagkahulog. Ito daw pagyayabang, ito daw pag-aasar ay isang pagkahulog natin. Lunay ang pagmamataas na biyaya at pagpapakumbaba sa karunungan. Maaring pagmalaki ng mga kabataan ang kanilang mga nagawa, ngunit ang Espiritu ay nagpapaalala sa kanila na magpakumbaba. May kanta tayo yan. Kumbaba, kumbaba, kumbaba. Amen? Hikayatin ang mga mananampalataya na huwag gumawa ng anumang mula sa sariling ambisyon o kayabangan, ngunit sa pagpapakumbaba ay ibilang ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyo. Kunwari, bigyan lang natin example. Akala natin tayo yung magaling. Tayo yung kailangan. Yung pala, hindi. Meron palang mas marunong sa atin. Amen? Amen po? And number 3, desire for revenge. A youth might feel angry and what revenge, but the Spirit teaches them to forgive and show mercy. Maraming ganyan, mga tao. Ay lalo na sa mga kabataan, ay bahala siya. Di ba? Maraming feelings niya. Galit na siya. At hindi siya nagpapatawad. At gusto niya, sa sobrang galit niya, gusto niyang balikan. Gusto niyang mag-revenge. Meron ba tayong attitude na gano'n? Pag may nagagalit sa atin, may nakagawa sa atin ng problema, gusto natin mag-revenge tayo, balikan natin. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Iyon ang logic ng mga Kristiyano. The bread is Jesus. The bread of life is Jesus. Amen? Anong ibig sabihin batuhin mo ng tinapay? Word of God. Sa halip na hayayain mo silang makipagdigmaan ng iyong sariling interes ng iyong laman, ay hindi naman tayo mananalo doon. Gamitin na natin lahat ng parte, 2 kamay, 2 paa, makipagrambulan tayo sa hindi mananampalataya. Hindi tayo mananalo. Pero, mananalo tayo kapag sa espiritu, as espiritu ang siyang maglalaban, 100% tayo po ay mananalo. Amen? Laman sa laman, talo tayo. Pero espiritu, sa espiritu, mananalo tayo. Amen po? Palakpakan nga natin, Panginoon. Ngitian nyo naman yung mga kasama nyo. Yung mga kalabitin nyo kung sila pa ay may pakiramdam. Yan. Amen po? Kaya tayo po, sa halip na magalit sa ating pong kapwa, tayo po ay pagpatawad. Romans chapter 12 verse 19. Romans, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Bakit kaya sinabi ni Pablo ito?
sa ating mga kapatid na Kristiyano, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Kasi si Lord na ang bahalang magtrabaho doon. Hindi na ikaw. Like I say, kung laman sa laman, makikipaglaban tayo, talo tayo. Pero spirit by spirit, huwag tayo. Sino? Si Jesus makikipaglaban doon eh. Hindi naman ikaw. Amen? Palawakan natin si Lord. Ipaubaya ninyo yun sa Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Hindi mo kailangan gumanti. Sabi ni Paul, akin ang paghihiganti. Hindi, take note ha, baka ma-misinterpret natin to. Si Jesus, ang ganti ay iba. Kung hindi ka born again, ibo-born again ka ni Jesus. Amen? Iyan ang gusto niya. Walang nagmamahal sa'yo, pero si Jesus mamahalin ka. Walang nagpatawad sa iyong kapwa mo tao, pero si Jesus papatawarin ka. Amen? Ayan kaya sabi ni Jesus, ni Paul, akin ang paghihiganti. Si Jesus kasi ganon. Amen? Sobrang natin ano ko. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hindi gaganti si Lord, yung papatayin ka, no. Ibig sabihin niya, gaya ni Pablo, lahat ginawa ni Pablo sa kanyang mga alagad. Even tinorture niya ang kanyang mga alagad. Pero anong ganti ni Lord kay Pablo? Ginawang disciple ni Lord. Ayun ang ganti ng Panginoon. Amen? Palakpan na natin si Lord. Hebrews chapter 10, verse 30. Nga natin. Sapagkat kilala natin ang nagsabi. Sino nagsabi? Kilala natin. Sino nagsabi nito? Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Si Lord ang siyang may karapatan na mag-revenge, hindi po tayo. Amen? Kung anong kapamaraanan ni Lord, hindi na natin alam yun. Except na tayo doon. Amen? Si Lord na bahala doon. Huwag mo nang alamin. Amen? Papalakpakan natin si Lord. Pag nanais ng paghihiganti, maaaring magalit ang isang kabataan at gustong maghiganti, ngunit tinuturuan sila ng Espiritu na magpatawad at magpakita ng awa sa mga nanakit sa kanila. Amen po? There are all our ideas and example. Matapos na po tayo. Can help you explore the theme flesh versus spirit, the eternal battle. And applying principle to everyday ng ating pong buhay. Ito pong pinag-aralan natin, ang principle ng laman at ng espiritu, ay dapat everyday pinamumuhay natin. Kinokontrol na meron tayong self-control sa ating pong katawan na itong makalaman. Ang makakagawa lamang nito ay ang Espiritu. Amen? Dahil sariling atin, tingnan natin, baka mamaya, pagtapos ng church, saan na tayo pupunta? Ang makakagawa lamang nito ay ang banal na Espiritu, mai-control ang ating pong katawang makalaman. Amen? Ang lahat ng ito ay mga ideyas at halimbawang makakatulong sa ating pong buhay pananampalataya. That is the Word of God. Amen? Babad sa presensya ng Panginoon. Babad sa salita ng Panginoon. Upang kontrolin ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang makalaman nating nananalaytay sa mundong ito. Amen? Upang ang katawang nating panlupa na ito, yung inward nating katawan na ito, na makasalanan, na mapusok, ay makontrol ng Espiritu
na nasa atin. Palakpakan natin si Lord. At bilang pagtatapos sa buhay po natin, ugaliin po natin na tayo po ay magbabad sa presensya ng Panginoon. Upang ang ating pong mga katawan na ito ay hindi mahatak ng mundo. Kapag babad tayo sa presensya ng Panginoon, nanalalay tayo sa ating buhay ang Espiritu, tayo po ay hindi kayang hatakin ng sariling interes ng ating pong katawang panlupa na ito sa mundo na ito. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit ng isang papuri sa Panginoon. Panginoon, ako ay akayin mo. Espiritu, ako ay lukuban mo. Ang buhay ko'y para sa'yo, isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Sa kahirapan hanggang kamatayan man, ihahayag salita mo kailan pa man. Ang buhay ko'y para sa'yo, isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus ay susunod ako. Panginoon, thank you sapagkat may espiritu kang ibinigay sa amin upang i-guide ang aming katawang panlupa, upang kami, Lord, ay makatakas sa aming pong mga pita ng laman na ito, O Diyos. Salamat sa Espiritu pong nakipaglaban. Salamat sa Espiritu pong nagre-remind sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord, sa umagang ito, pagkat may Diyos kaming nagtuturo sa amin, may Diyos sa aming na nagdidisiplina sa aming buhay, may Diyos kaming nagpapagaling, Panginoon.
may Diyos kaming nagpapala sa aming pong buhay. Lord, thank you po sa umagang ito sapagkat nais po namin ang aming pong mga buhay ay magkaroon ito ng kaganapan sa pagdating ng Panginoon. Father God, thank you. Holy Spirit, salamat. Jesus Christ, our Savior, thank you po sa lahat ng inyo pong ginawa sa aming buhay. Lahat ng blessing, Panginoon, ay kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos, pagkat merong nagpapaalala sa amin habang sa aming pong mga edad, sa mura naming mga edad, Panginoon, lalo na sa aking mga kapatid, ay patuloy mong i-guide sila, Panginoon, sa tamang landas at magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, ibinibigay, pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ay dadako na po sa pagbibigay. May hinanda po akong Bible verse. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight on your paths. Tayo po ay dadako na po sa panalangin. Lord, sana po mas dumami pa po ang mga kabataan ngayon at bigyan niyo po kami ng biyaya at tsaka rin po, Lord, ingatan niyo po kami sa pag-uwi. And amen. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Yan, amen. Pwede po ba nating muling palakpakan ang ating pong Panginoon? Hallelujah. At ayan, maraming salamat po sa ating pong Panginoon sa makapangyarihang salita ng Diyos na tumanim po ng malalim sa ating pong mga puso. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa buhay po ng ating pong Pastor Ray Obani? Praise God. Yan po ay mula pa po sa TRL Minuyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Praise God. Kami po ay nagagalak po na kayo po ay nakasama po namin sa amin pong youth fellowship. Ayan, nag-aabang po kami for more guestings pa po ng mga pastor dito po sa atin pong gawain. Praise God. Muli po nating palakpakan ng Diyos. And we welcome back. Welcome po, Sister Faith. Welcome home. Welcome to the Philippines. Opo, welcome din po kay Andre. Ayan, sa anak po ni Sister Nanita. Praise God. Ayan, sa atin na po yan lagi na sa gawain po ng Panginoon. Praise God. And alam ko po nagde-desire din po yan na maging part po ng tech team. Praise God. Ayan, salamat po sa Diyos sa ginagawa po niya sa atin po mga kabataan. Tunay nga po na buhay ang Diyos na atin po pinagsisilbihan. Hallelujah. Pwede po ba nating isigaw? Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Yung mas malakas pa po, hallelujah! Ayan, praise God. Before po tayo maghiwa-hiwalay, reminder po bukas, kahit na naka-attend na po tayo ng gawain ngayon, attend po tayo ulit bukas sa Sunday Fellowship naman po. Yan po ay palatandaan at talagang tayo po ay uhaw na uhaw at sabik sa presensya ng Panginoon. And binabati po natin ang happy anniversary, ang TRL Pandi, Balagtas, and
Yan, Pandibalagtas Santo Niño. Praise God. At tayo po'y muling magpuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pumalakpak para sa Panginoon. Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Atin pong isigaw. Isisigaw. Amen. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen. Hallelujah. Tayo po'y muling umawit. Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sabay-sabay na sumigaw. Isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is more than enough. Hallelujah. Sabay-sabay po natin yung sasabihin. Come on. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, Yung you mas are malakas. more than Hallelujah. enough. Whoa, 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 You are more than enough, Jesus. Oh, Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang Minsan pa, hahanapin atin pa, pong 'cause isigaw. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you